patawarin nyo na kami. Ngayon lang hindi na ako mauuli, please. Ngayon lang po. Magandang umaga po. Ayak operation po sa Department of Transportation. Oo nga po, hindi ko rin po alam kasi dahil sa sobrang sikip na ng daan natin, wala na kami madaanan. Lisensya na lang po, ma'am. Nagmamakaawang senior citizen na ito nang sorpresang mahuli ng mga tauhan ng Interagency Council for Traffic. Pumasok kasi siya sa EDSA busway sa Malibay, Pasay. Kwento ng driver, maghatid siya ng mga apo sa eskwelahan at nagbabaka sakaling dumaan sa busway kahit bawal dito ang mga pribadong sasakyan. Huwag na ako nakita, please. Para mabilis na po, ma'am. Unfair po yan sa mga hinuli namin. Pero hindi siya umubra at tinikitan pa rin siya ng I-Act. Ang taxi driver naman ito, iginigit na pwede rin siyang dumaan sa busway dahil public transport din naman daw siya. Dapat pwede kami dito, public utility kami. Dati wala naman yan eh. Ang ilang motorista naman aminadong Mga palusot ng mga kababayan natin. Public utility din kami. Dati naman wala yan eh. Ang lupit talaga ng mga kababayan natin, no? mali sila. Ano naman kasalanan ko na kasi medyo ano po dun sir, traffic tapos may susunduin ako. Umabot sa 88 pribadong sasakyan at provincial buses ang tinikitan ng I-Act. Alam mo ang problema kasi dito, ito talaga problema dyan eh. Oh, huli ng huli, eh magkano lang naman yung, wala pa, di ba 1,000 lang yan na ano? Eh, hindi naman sa nila lang kung 1,000 pero maliit lang yon kung ikaw ay talaga nagmamadali at kailangan mong ano, eh hindi naman sila lagi nagbabantay dyan. Di ba? Ako talaga, gusto nyo masolusyonan to, taasan ninyo. Hindi lang taasan, gawin yung 5,000, tapos kumpiskado ang lisensya. Tingnan ko kung may dumaan pa dyan. Ang problema kasi sa batas natin, walang pangil. Yung totoo ha, sana, ako, kaya lang kasi may kukontra na naman dyan. May magsasabi na naman anti-poor yan, anti-poor. Mga abnormal na congressman natin, tsaka mga senador natin. Pasensya na ha, yung mga abnormal na congressman natin, mga senador natin na magsasabing anti-poor yan, kaya walang sumusunod sa Pilipinas kasi ang dali ng batas eh. Ang dali lang. Magkano 1,000? Oh, at least nawala na ako sa traffic. Di naubos ang gasolina ko. Naatid ko pa yung pasahero ko. Di ba? Sa kanila, ganun na lang eh. Pambira oh. Eh gawin mo 5,000 yan o kaya 10,000 tapos kumpiskado lisensya. Hindi ka makakapagpaneho ng 1 buwan. Ganun? Pustahan tayo. Wala nang dadaan dyan. Baka kahit ipis, umiwas na dyan eh. Hindi kasi alam nyo kung bakit. Ang problema ho dyan, hindi lamang po yung mga nahuhuli. Ang problema dyan, yung nahaharangan ng mga bus. Eh kaya nga sila na andyan eh, para mabilis. Para yung transportation ng mga pampublikong mananakay na napeperwisyo dahil sa mga lintik na yan, eh sana nakadaan na sila ng mabilis. Anong gagawin nila eh? Mag-aangkas na lang ako. 'Di ba? Bakit? Mas mabilis. Eh kaysa naman dito, mamaya meron na namang operasyon tong mga kaysa na matuwa yung mga pasahero sa bus. Mabibwisit lang sila sa operasyon ng IATF, 'di ba? Dahil mapeperwisyo yung lakad nila. Tingnan nyo, may isang magsasalita dito matalino. Kahit ang sasakyan ng media, hindi nakaligtas. Sa dami ng mga tinikitan, naantala ang biyahe ng mga city bus na dumaraan sa busway. Galit tuloy ang mga pasahero. Late na ako kasi ang pasok ko alas 8. Ang problema, maraming mga nakakoaching pumapasok dito. Sabi ko sa inyo mga kalbo, matatalino eh. Totoo! Katulad ko. Di ba? Joke lang ha. Joke lang ha. Hindi, kasi totoo eh. Malilate siya sa trabaho niya. Bakit? Babayaran daw ba yung trabaho niya, yung pagliging late niya? Oh. Dahil sa mga gunggong na dumadaan dyan. Walang disiplina. Dapat nga. Kaya nga tinawag na bus lane. Kasi para lang sa bus lane from the word bus eh. So, Oo nga naman. Pag sinabi bang bus lane, taxi yun? Sabi niya, taxi lane din to eh. Kasi utility to eh. Kaya public utility din to eh. Kaya nga bus lane eh. dapat kasi, tamo ko, late dahil sa kanila. So, babayaran ba nila yung oras na malilate ko? Yan! Ipaglaban mo! Paulit-ulit ang paalala ng I-Act. Bukod sa city buses, ang pwede lang dumaan sa busway ay Hindi ako sana may gawin na paraan yung I-Act. Ha? IATF tuloy. I-Act pala, sorry. Not IATF. I-Act. Sana, siguro, ewan ko kung anong gagawin yan. Patabihin siguro. Kasi, o kaya,
basagin na lang siguro yung salamin. Di ba? Pagka dumaan, hindi na kunin yung lisensya, basagin na lang yung side mirror, ganun. O, dahil meron ka side mirror, alis! Hindi kasi kawawa naman yun. Isipin nyo ilan niya nahuli, ha? Haharang yan sa bus lane. Mga marked vehicle ng PNP, AFP, ambulansya, truck ng bumbero at iba pang emergency vehicle. Babala ng IACT. Bukod sa matitiketan, magkakademerit. Alam mo, araw-araw yan, pinapanood ko kay Gadget Addict eh. Kasi tuwan-tuwa ako sa mga dahilan ng mga dumadaan dyan eh. Yung mga nagmamadali, dyan lang ako. Kamot ulo. At tapos naghahabulan pa yan. Walang biro, naghahabulan pa sila talaga. Kawawa nga yung mga MMDA, sa totoo lang nakakaawa ang trabaho ng MMDA. Tinatakbuhan sila ng mga nagmumotor. Yung mga kotse, hindi na makakatakbo yan. Although meron pa rin unti. Pero yung mga nagmumotor, talagang tinatakasan sila. Kulang talaga, sipain yung motor para ano eh. Kaya lang, sigurado ako, tatakbo na naman yun sa congressman. Sasabihin na naman ng congressman, anti-poor yan. Alam mo, okay sa... Hindi, wag ko na nga magitin yan. Kaya lang kasi, alam mo mga kababayan, hindi din naman tama yun eh. Yung kinukonsinte yung mga kababayan nating sumusuway. Diba? Wag naman ganun. Ang lisensya ng driver nalalabag. Bawat huli sa mga pribadong sasakyan ay katumbas ng 5 points demerit, habang 10 demerit points naman sa mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Oras na umabot na sa 40 points ang demerit, hindi na makakapagre-renew ng lisensya ang driver. Wala yang 40. Dapat agad-agad na kunin na lisensya tapos alis na kayo, ganun. Hindi, alam mo, para mapabilis eh, gawa sana ng batas. LTO, baka naman pwedeng gumawa kayo ng batas. Pwede na siguro sa administrative order yan eh. Pagka dumaan sa busway, kunin lisensya, alis na sila kaagad. Ganun. Asa lisensya mo? Akin na, lisensya. Alis na. Magkita na lang tayo sa LTO. Ganun. Para wala ni sulat-sulat. Eh, minsan, ang tagal-tagal pa magsulat. Sana nga, kung pwede, scan lang. Tapos na eh. O, scan, pak. Ganun. Kaya lang, wala eh. Di kunin na lang lisensya. Tapos, kunin nyo na lang to sa LTO. Sa main. Tapos, di ba? Bakit pa kailangan pirma-pirmahan? Wag nang pirma-pirmahan. Kunin na lang lisensya para alis na agad yung sasakyan. Baka naman pwede LTO, ganun na lang para bumilis-bilis. Wala nang kuha-kuha ng ano. Anyway, pwede naman nilang i-claim kasi magdala lang sila ng ibang valid ID. I-claim nila yung lisensya nila, tas doon na sila sisingilin. Tapos na ang usapan. Wala nang ano, wala nang sulat-sulat. Kasi kawawa sa sulat-sulat, alam mo ko sino? Yung mga pampublikong bus na kung saan ang daming nakasakay. Di ba? Kawawa naman sila. Eh, ang tigas ng ulo ng mga ilan eh. Talagang paulit-ulit pa yan eh. Meron pa nga ako nakita kay Gadget Addict. Hindi lang isang beses siya nahuli. Mga pangalawa na, pangatlong beses siya na nahuli doon. Hindi na nadalam. Hindi ko nga alam kung bakit siya hindi nadadala. Ano bang meron siya? Bakit mabilis? Kasi nga siguro dahil mababa yung penalty at hindi niya siguro alam yung demerit system, kaya siguro paulit-ulit lang siya. Sana gawa na ng paraan ng ng LTO yan para mabilisan. As in kumpiskado yung lisensya. 'Di ba? Kumpiskahin. Tapos after 1 month tsaka mo para di siya makapagmaneho. Hindi kasi, baka sabihin, anti-poor, di ba? Kumpiskahin. Eh kung ayaw mo makumpiska, kunwari, pampubliko ka, trabaho mo, taxi, halimbawa, o kaya kung ano man ang trabaho mo, hindi sumunod ka. Ganun ka simple, di ba?